tayong Baguio. Baguio? Kailan? Ngayon, nag-book ako kanina eh. Game pa ka na. Go! Let's go! Walang mas okay sa pang-daily. Yung CB650R or itong Day900. Hindi ko masyadong ma-feel na naka-big bike ako sa CB650. Dumuulan yan dito, ang lamig. Sobra. So 19 kilometers per liter tayo. Uy, XSR 900. Almost zero visibility. Punta tayo ngayon ng Baguio City. Gamit natin ang ating Kawasaki Z900 at ito ang ating backpack. So ito, alis na kami. Time check, it's 5:07 AM. So reset tayo ng trip meter dito. Yan, trip meter 00. Check natin yung fuel consumption natin para testing ulit natin kung magkano ang magagastos natin sa ride na to. Samahan nyo kami sa biyahe namin. Update tayo. Mali pa yung kalsada ko. Doon pala ako sa kabila. Paluwas pala to ng Manila. Mali pala tayo ng kalsada. Panorte nga pala tayo. Kung mapapansin nyo ngayon, naka 60 frames ulit tayo. Kasi last time nagkaroon ako ng trouble sa naka cinematic tayo. Kasi nung nagmarilaki kami last time, kung mapapansin nyo sa last part ng video, silaw sa sahig. Hindi ko alam kung bakit ganun nangyari sa footage. Kasi nagawa ko naman na siya before, pero takang-taka ako kung bakit sira yung footage. Actually hindi naman siya sira, pero silaw. So wala na akong magawa dun sa footage. So pinaobra ko na lang na yaman na upload ko na wala naman na akong magagawa ganun talaga. Hindi ka naman na pwedeng, hindi kaya dalhin sa color grading So ngayon, naka 4K 60 tayo ulit. And then ayoko kasi ayoko isugal ulit yung biyahe kasi minsan lang bumiyahe ng malayo, baka mamaya sumablay pa, masayang yung biyahe. Enjoy muna kayo ng tunog natin ng bagong cut delete. And aside from that, kung tatanungin nyo ako sa review ko sa cut delete, XSR 900. So kung tatanungin nyo ako anong feedback ko sa cut delete, okay siya sa power, okay naman siya sa gas consumption din. Wala namang masyadong difference compared sa hindi nakaka-cut delete. Mas enjoyable siya i-drive ngayon compared sa before. Pero yun nga, medyo may backfire. Actually meron naman na siyang backfire before, pero kasi minimal yung tunog, hindi mo lang siya naririnig kasi nga may catalyst ka. So since inalis natin yung catalyst, so pagka bumutok siya, sobrang lakas. Pero so far, masaya. Pero may susubukan akong lalagyan natin yung Jolene, yung pair valve dito sa ilalim. And pair valve ata tawag doon. And ang gagawin nun is parang alisin niya yung backfire. Pero hindi ko pa alam yung side effect niya. Pero kasi before sa CB650 natin, nakaganon din ako sobrang wala siyang backfire, kasi zero backfire, which is good. And ayun nga, update ko kayo sa video na yun, i-upload ko yun, kompletong details ng review pagka naglagay ng Jolene dun sa may pair valve. Siya yung kanina mag-isa lang siya pumapaspas siya sarap talaga bumaking sa part ng STX na yun. So 30 minutes in, nakaka 48 kilometers na tayo. Dapat ang kukunin ko talaga is yung MT-09, hindi itong Z9. Pero kasi nung tinignan ko yung bibili na MT-09 that time, parang iba yung pakiramdam ng makina. Although 8K lang yung odo niya, pero parang hindi 8K yung odo ng motor. Tapos ang dami pang tumba, may gas-gas yung left and right na engine cover, pati yung sliders, engine guard, may gas-gas. So hindi ko alam kung ano nangyari sa seller kung bakit puro tumba yung motor niya. So dito na tayo, pa-entry na tayo ng SCTEX. So mahabang kalsada na naman. Ang ganda ng kalsada talaga dito sa SCTEX kumpara sa
fog oh. Grabe. Ang kapal ng fog. Naalala ko nung sagada ride namin, nung pauwi kami na Abala, na-stranded si Utol dyan. Iniwan namin siya kasi wala na kaming magawa dun sa gulong na flat. Ubus na yung sealant namin, ubus na yung panaksak namin ng gulong. So swerte pa rin at napaabot namin sa gas station. Ang mali lang namin, hindi namin in-exit ng tarlac. Sinubukan namin ilaban na makakayanin itakbo, kaso hindi. So ending, ang ginawa namin ay umuwi kami, yung mga okay yung motor, umuwi na. Kumuha kami na extra gulong sa kaibigan namin, yan, kay Susan Big Bike Shop. Nahiram kami ng spare tire, tapos binalikan namin siya dito, tsaka namin ginanas yung gulong niya. Sobrang open ng road oh, tingnan mo. Walang sasakyan masyado, kasi siguro nasa bahay yung mga tao, gawa lang may bagyo. Pero ito tayo, nasa kalsada. So, naalala ko lang, may nag-comment sa video natin before, walang mas okay sa Pandaily, yung CB650R pa or itong Z900. Kasi parehas lang sila ng price point eh, kung tutuusin. So, sagot talaga dyan is okay sila parehas. May ano sila, may pros and cons sila parehas. Pero so far, parehas naman silang okay gamitin. Parehas silang premium bike. Parehas kang walang masasabi sa kanila. So the reason kung bakit ako nagpalit ng Z9 hindi ko masyadong ma-feel na naka-big bike ako sa CB650 kasi medyo maliit yung body niya compared dito. Ito kasi feel mo talaga naka-big bike ka kasi malaki yung body. So ganda pa ng korte ng tangke nito. Hindi siya plain tingnan. Kaso yun nga lang ang downside nito kasi hindi siya ganun ka-friendly ang kasan. Not unlike yung CB650R is flat yung angkasan, hindi masyadong nakakapagod. At the same time, mas matipid yung CB650 compared dito. Kasi given naman na mas mataas yung displacement nito, expected na mas mataas ang gasto. Pero for someone na naghahanap na mas malakas yung torque, mas panalo to sa torque kung ikukumpara natin sa CB650R. Pero when it comes to top speed, tingin ko parehas lang sila kasi kung makapasan nyo dito, yung max RPM natin is 10.5 lang, siguro 11k to max. Hindi ko pa kasi nasasagad dito, or pag nasagad ko man hindi ako nakatingin sa dash. Another one is vibration. Pag yung CB650R, kung tama pagkakalala ko, 6k plus RPM, ma-vibrate na siya kasi hindi naman compared sa mga 2-cylinder. Mga 2-cylinders kasi alam natin kung vibrate talaga sila. Pero kasi para sa naka-inline 4, expected mo siya dapat na wala masyadong vibration. Yun yung sabi din ng paramihan. Wala naman na ako iba pang makitang pwedeng pagkakaiba nila bukod nga sa malaking body, gas consumption, and yung vibration. Kung ikaw yung tao na laging mayampas, na mahilig mo biyahe, mahilig mo magpas, may OBR ka, I suggest mas okay yung B650R, or kung gusto mo ng mataas na displacement, pwede mo isali sa choices yung MT-09. Although ang MT-09 is hindi ganun ka user friendly, I mean beginner friendly, kasi sobrang lakas ng torque niya para sa beginner na rider. Pero when it comes to gas consumption, sabi nila matipid daw si MT-09, pwede siyang i-compare din sa CB650R. Gawa ka siguro ng magaan yung bike, mas 3 cylinders lang siya. Depende pa rin yun sa driving style mo. So shoutout sa mga kaibigan natin dyan, Motowell, Boss J, Boss Jim, Kuya Mon, si Louie, si Consi, si Utol, yan, tsaka si Alexis. Sana makapag-set ulit tayo ng biyahe. So exit na tayo na SCTEX. Tatapos na natin yung SCTEX at 5:55. So far hindi pa naman tayo nauulan. Okay, entry na tayo ng TPLEX. Hindi ko alam kung meron pang cash lane dito. Baka parahin na lang tayo dito bigla. Siguro naman pwede. Pwede naman siguro humingi ng ticket, I'm not sure. Word, anong meron? Nakalagay Pastro. Pastro ba? Oo. Kasi yung RFID nito, yung sa unang owner pa, hindi binigay sa akin yung card. So hindi ko siya alam kung paano ko siya loloadan. Kaya nag-iisip ako kung paano tayo tatagos. Walang teller kanina eh. So siguro stop over tayo sa Petron. Hindi natin kung meron nag-i-install sa Petron. Oh, looks like meron naman. So pa-install muna tayo ng auto sweep natin para hindi na tayo maabala pag exit natin. Bubunot pa tayo ng cash. Ang hirap kasi pagka naka-gloves, bumunot ng cash. Ganun din para pag uwi natin hindi na tayo masyadong maabala. So yun, kinakabit na tayo ng auto sweep natin. So pwede kayo magpadagdag ng amount sa initial load nyo. So initial na kasi is 500. Pag gusto nyo dagdagan yung amount, pwede naman. Alright, thank you ate. And mag-resume na rin tayo. Mag-resume na rin tayo sa biyahe. So ayan, nagtatanggal kami ngayon ng mga sumuntok na gamo-gamo sa amin. May problema sa SCTEX, sobrang dami ng gamo-gamo. So pati yung GoPro lens kanina, punong-puno ng gamo-gamo, no?
Let's go. So 96 kilometers na tayo, 6:24. Para mga 15 minutes din tayo doon sa may Petron kapag ipapa-install ng RFID, tapos naglinis tayo ng helmet natin kasi punong-puno na ng gamo-gamo. So expected ko mga around 7 sa exit na tayo ng T-Flex. So T-Flex pala is parang 79 kilometers lang. Kaya pagka dadaan ka dito sa T-Flex ng tanghaling dapat hindi ka antukin eh. Kailangan kompleto yung tulog mo kasi talagang babagsak yung mata mo sa haba ng kalsada. Imagine 79 kilometers na kung maririnig mo lang is ganyan. Or kung nakasasakyan ka man, talagang aantukin ka kasi naka-aircon ka, tapos walang masyadong tinitindi sa kalsada bukod sa straight na road. Mas okay pa dumaan dito ng gabi kaysa yung tanghaling dapat. Kasi nakakantok pag yung reflection ng araw nagre-reflect dun sa sahig. So parang feeling mo talaga hinihili ka. Mga tropa natin yun, hindi man tayo. So kaya sila pupunta. Bumababa yung speed nila eh. Kaya, Sinubukan namin silang habulin, pero parang 180 na ako ata, parang ganun kanina. Pero hindi ako lumalapit, palayo pa sila. Nandito na tayo sa exit, parang 2 kilometers na lang. Tapos hindi binasa yung magkakasama sila, tingin ko. oo, ayun o, nagkantayan. Mga nag-uunat eh oh. Kagi sila yung matutulong kanina. Babait nila eh no, binasinahan ko, nagtanguan lahat eh. So exit na tayo ng T-Flex at siguro magpapagasolina muna ako dito sa Clean Fuel. At wala na naman akong gasolina, so papagas lang tayo and compute natin kung magkano na travel natin sa kabuuan ng expressway. So 610.33, 9.8 liter, 173.4 kilometers divided by 9.860. So 17.5 kilometers per liter tayo. Goods na goods pa din. After ng cut delete natin, hindi naman masakit, sakto lang. Yung from here naman and second gas up natin. Siguro tomorrow na yung second gas up natin pagka pauwi na. So time check natin is 7:18. So paakit na tayo ng Marcos Highway. Ang kagandahan para dito sa Z900 na SE, naka all-ins na rear suspension, kaya ang sarap ng play ng suspension pagka kahit malumak. Hindi pagod yung katawan mo, ang pagod lang yung sayo, ang pagod lang yung angkas. Uy, siya yung kanina, yung color red na Cool Ray, siya yung nasa T-Flex na kasabay natin. And malapit na tayo sa Baguio City. Guys, ganda no? Parang ngayon ako nadaan dito ng maliwanag. Lamig, sarap. Lamig. Dito na pala tayo sa tunnel. Oo, ay mauna naman ang pag-ibig na ako. Ba't pa sa yung kalsada dito? Pinapasok ba ito ng tubig? Shot lang, parang hindi na naka-recover yung tenga. Ganda ng hangin talaga dito sa Baguio, no? Sobrang sariwa. Sige na, mauna ka daw ingay mo eh. Naka-pressure siya eh. Yung kanila, kalmado lang lahat ng motor. Sa atin, Wala. So pumunta talaga kami sa Baguio para maghanap ng apartment for short term or long term. Kaya kung mayroon kayong alam, pwede kayong mag-recommend. So sa Marcos Highway kami dumaan kasi nagbabagyo and sigurado, naingit naman ako sa kape ni ate. So sa Marcos Highway kami dumaan kasi sigurado ang Cannon Road. Kakadaan lang ng bagyong kanina, sigurado maraming naging landslide dun. Welcome to Baguio City. Kunti na lang din, kabisado ko na tong Baguio eh. So may mga part lang dito na hindi pwedeng pasukin ng nakamotor. Katulad ng Session Road, alam ko hindi pwedeng motor dun eh. Para sasakyan lang. Oh, one way. Oh,
Yun, parking allowed. So we are here at Burnham Park. Bawal daw motor dito eh. Fine, whatever. Ay, may bata naglalakad oh. Okay. Ayun na. Magkano po to? Magkano pong rates? Ano daw? 10 lang, 10. 10 per hour? Oh, 10 lang. 10 piso lang parking, which is super mura. Yes. Kung ako ang may tourist spot, 50 to kahit motor. Diyan ba CR? Yun, CR muna tayo. So pupunta tayo ngayon ng Camp John Hay para magkape, mag-chocolate de Batirol, tapos orderin kape. Kupal ka ba? Dito ba yung mga nag-golf? Oh, may mga nag-golf nga. Golf area pala to, no? So we are here at the Chocolate de Batirol. Diretso sa likod. Kahit dito okay lang. Dito na lang tayo. So may cut off pala sila, which is 11 AM. Ayan. Order muna tayo. So, chocolate, de Batirol, champurado na dinayo pa sa Baguio. Meron naman sa Bulacan. Tingnan lang siya, overrated. Pero wala namang something special. Ewan ko ba, hindi lang din namin bet yung... Ang ina! Bakit? Nagulat ako na sabi mo. Pagsakay mo, sabi mo. As in, gulat talaga kung ano na kayo may nakakita. Gulat na gulat si Tanga. Kakakapik ko to eh. Silip naman tayo dito sa Raid Park para tayo mag-lunch and mag-check-in. No parking dyan eh. Ayun no parking. Oo nga no. Sir, good morning po. Pwede po ba mag-park doon? Pwede pa. Thank you sir. Gusto mo tabingin lahat ng tao sa'yo? Bumba ka na naman. Ayun naman. Bumba pa na. Libot muna tayo dito. Grabe, ang lamig ngayon dito. Dito lang tayo sa may transient natin. At napakalakas ng ulan. So dito na tayo sa transient natin. So ito yung place natin. So ito yung nakuha naming room. For 1-1 lang namin siya nakuha. So pupunta kami ngayon ng Burnham Park para sa night market. And nagmotor nagtaxi lang kami ngayon kasi it's raining. Tsaka mahirap kasi nang may dalang helmet tapos ikot tayo sa night market. Medyo crowded kasi doon. Tsaka yung food section kasi doon mahirap kumain ng may dalang helmet. Lalo na pag ganitong umuulan, wala kang lalabagan ng helmet. And dagdag mo na rin yung parking, medyo mahirap mag-hanap. So, hi my backpack. Hello. So, dito na tayo mamaya. Tayo sa Baguio Night Market. And nagsaset up pa lang sila. Masyado kami maaga. 9 PM daw ang start. So, probably mag-ikot-ikot muna kami somewhere. Habang nagsaset up sila. Dumuulan ngayon dito, ang lamig. Sobra. You like it? Yeah. So pauwi na tayo. Try natin dumaan muna sa Bakaking para maghanap ng mga apartment. Kasi yun naman talaga pinunta natin dito. Sana hindi tayo abutan ng ulan. At nako, yari. Kahingal. So we're rolling out. Buti na lang yung road natin is dito rin talaga. So malapit na tayo sa papasok sa Bakaking. And tayo sa map. Tatanong-tanong kami dyan ng ating apartment. And sana may makita tayo. Kung may alam kayo na apartment na pwedeng rent dito sa Baguio, baka pwede nyo kaming i-hook. Comment lang kayo dyan. Okay, sana tama tayo. Oh, sarap. Tatanong-tanong tayo sa mga loob. Sir, magandang hapon po. Saan po ba may mga narerentahan pong apartment kaya dito? Hindi ko alam. Wala lang ako dito naman. Bago lang din po kayo. Sa labas po. Okay po. Hanap. Sana may makita tayo. Dami kayo nandito, mahal. Ayun, meron. Ay, wait lang. Female occupants. Sige po, sir. Tatanong po kami dito. Sir, salamat ha. Yeah. Babait talaga yung mga tao dito.
Oh. So pauwi na tayo. Yung huling tinignan namin, walang available na room. So ngayon, uwi muna tayo at gabi na. Update ko na lang kayo pagka nasa expressway na ulit tayo. Sabi, ito na naman tayo sa almost zero visibility. Nandito na tayo sa Marcos Highway pababa. Grabe yung fog. Nasa tulay na tayo na. Ay, may bilat pa ba tayong strawberry? Ano pa? Doon sa binila natin before. Grabe. So bili muna kami ng konting pasalubong dito pagkatapos ng tulay ng yung sa may Silver Swan. So tingin muna tayo ng strawberries na gusto ni Mrs. Gusto niya daw gumawa ng tangulo. Hello Mrs. Hi. Kuya, magkano to? 300. Oh, 300. Pati nga ng bag, malab. Mas malaki na sa kanya yung bag niya. Diretso na tayo pa uwi at pagod na rin. Hiya! Kuya, patulong. Ano kuya? Iangat mo lang. Ang gagawa mo? So nakababa na tayo ng Marcos Highway. Pupunta na tayo ngayon sa TPLEX. Mukha namang walang ulan. Sana. So pagkasta tayo dito sa may mono-fuel to, no? Sana makauwi kami ng safe at walang aberya. At wala nagpapagas dito. Ayaw nyo ba dito? Ate, shoot mo na siguro ng 400. Pwede na to ate. Goods na. Goods na, okay na. So, ang total trip natin, galing ng Marcos Highway, paakyat ng Baguio. And road trip natin sa Baguio, kasama na yon 130 kilometers. Nakababa na rin to, nasa Marcos Highway na ulit kami ngayon. So, ang naigas ko is, nakalimutan ko yung magkano ginas ko eh. So, ang ginas natin is, ayan, 6.628. 130 divided by, so 19 kilometers per liter tayo. Paano pa yun ha? Ahon-ahon pa yun sa Baguio ha? So not bad. So yun lang, babiyahin na rin kami pa uwi. Tangina, wala. No! Baliw, tatakip sa mata mo yan. Nasa exit na tayo ng TPLEX with 84 kilometers on the clock. So yun pala kabungan ng TPLEX, no? So nagbuhos na yung gasolina natin ng 1 bar. So kamusta naman po ba ang quality ng vlog natin? Kasi before yung makikita nyo dyan sa Marilaki run namin, nag cinematic settings ako. So ano bang mas okay? Yung itong settings na to or yung ginamit natin sa Marilaki? Kasi ito, mas madali ito gamitin kumpara sa cinematic. So ano masasabi nyo sa quality ng video natin ngayon? Mas okay ba? Pakicomment naman dyan sa baba mga idol. So time check, naka 1 hour na tayo. 8:23 tayo nag-entry ng TPLEX. And then ito na tayo, sa NLEX na tayo at 9:22 PM. Buti hindi kami naabutan ng ulan kasi medyo mahirap din. Nalot na motor, mahirap ulan, very sigurado. Pero yun nga, kasama yan sa pagiging parte ng rider, which is na-enjoy din naman ng lahat. So time check, it's 9:57. Inisita tayo ng Santa Rita ng NLEX. So from TPLEX 8:23 PM and 9:58 na ngayon. So do the math na lang, almost 2 hours. So we have 173 kilometers on the clock. And masarap nang magpahinga. Maraming salamat sa mga nanood at sumubaybay sa ating video na to. Hanggang dito na lang natin tatapusin ang vlog na to.